sorry, Ryan. Kaya ko lang naman ginawa yun dahil na-realize ko na mahal pa rin kita. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Ivy. Mahal? O baka naman dahil ubos na ang perang ibinayad sa'yo ng pinsan ko para hiwalayan ako, Ivy. Napakuyom si Ryan. Matagal na rin niyang alaman tungkol doon dahil narinig niya iyon mismo habang nag-uusap ang dalawa at walang kamalay-malay na nakikinig pala siya. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kailangan pa magbayad ni Angelo ng 5 milyon para lang pasakitan siya. Ngayong sobrang sakit na nga nang naramdaman noon ni Ryan nang mahuli niya mga ito na hubot-hubad at sa bahay pa niya mismo. Ryan, paano mo nalaman ang tungkol doon? Tinakasan ng kulay ang mukha ni Ivy. Pati ang mga labi nito ay namutla rin. Hindi porket naloko mo ako itanga na akong tao, Ivy. Nabulagan lang ako noon sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Tiningnan niya ito ng masama. At mabait lang akong tao kaya nandito pa rin kayong dalawa ni Angelo. Lalo ka na. Pero yung mga paninira na ginawa mo sa akin kanina, hindi ko na iyon mapapalagpas pa. Hintayin mo na lang bukas ang termination paper na ipadadala ko sa opisina mo. Ipinapahanda ko na kay Mary Rose. Lalong namutla ang dating nobya at kitang-kita niya kung paano ito natakot. Alam ni Ryan na si Ivy lang inaasahan ng pamilya nito kaya nga tinanggap pa rin niya ito nang mag-apply sa bukid ni Jose. Dahil naawa siya sa pamilya nito na sobrang hikaw sa buhay. Kaya iniintindi na lang din niya na kaya nito tinanggap ang 5 milyon ni Angelo dahil na rin sa ama nitong may sakit. Pero iyong paulit-ulit siyang gagaguhin ni Ivy ang hindi niya papayagan, lalo na't kung makaka-apekto iyon sa feelings niya kay Krisa. Iniisip na rin kasi ni Ryan na nagtatampo sa kanyang dalaga dahil sinabi sa kanya ni Mary Rose na umuwi daw ito kanina pero hindi na tumuloy dahil nga sa maling balita na kumalat sa buong farm. Bagamat naguguluhan pa rin siya dahil posible din na naagaw na rin ito ni Angelo, katulad ng pang-aagaw na ginawa ng pinsan niya noon kay Ivy. Ryan, please. Huwag mo namang gawin sa akin to. Alam mo naman na... Tinabig lang ni Ryan ang kamay ng dating kasintahan nang akmang hahawakan siya nito para magmakaawa. Wala siyang oras para dito dahil sobrang nag-aalala na siya kay Krisa na hanggang ngayon ay nasa loob pa rin. Shit, baka kung ano nang ginawa ni Angelo sa kanya. I swear, this time makakapatay ako ng pinsan. Nanggagalaiti pa rin si Ryan at hindi pinapansin ang patuloy na pagmamakaawa sa kanya ni Ivy. Nang maisipan niya ulit na tawagan si Krisa kahit alam naman itong hindi nito iyon sasagutin. O baka nakatulog na rin dahil sigurado siya na lasing ito kanina nung magkausap sila. Ngunit bago pa man makadayal ang binata ay nakatanggap na agad siya ng photo message mula kay Krisa. Ganoon na lang ang panlalaki ng mata ni Ryan nang bumungad sa mga mata niyang halos hubot-hubad na mga litrato ng dalaga at katabi pa nito si Angelo na nakabrief lang. At hindi lang basta magkatabi, halos nakapatong na ito kay Krisa. Damn it! Hindi napigilan na pagmumura ni Ryan habang tinititigan niyang mabuti ang mga litrato. Ilang beses pa siyang kumikisap-kisa para siguraduhin tama ang nakikita niya at hindi lang epekto ng hangover niya. Pero kahit ilang beses man siyang pumikit, dumilat, sa Krisa talaga nasa larawan na nakapanty at bra lang. At may kasama itong lalaki na nakasubsob ang mukha sa dibdib nito at nakahawak pa sa hita. At baka nga sa mga oras na iyon ay tuluyan ang nakapatong sa dalaga ang lalaki na talagang napatunayan niyang si Angelo dahil sa tattoo nito sa likod. His jaw clenched. Halos madurog na rin ang cellphone ni Ryan dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Ano bang pinapakain ng Angelo na iyon sa mga babae niya at palagi na lang nitong naagaw? Kung pinayagan lang niya noon na agawin nito si Ivy sa kanya, pues hindi na siya papayag na pati sa Chris ay aagawin nito sa kanya. Ngayon pa nadesidido na si Ryan na sabihin kay Chris ang buong katotohanan sa pagkatao niya. Handa na siyang tanggapin ang galit nito basta wala na siyang ililihim pa sa dalaga. Gagawin na lang niya ang lahat para mapatawad siya nito at maging kanya ng tuluyan. Lalo pa at nararamdaman ng binata na hindi lang din basta atraksyon ng feelings ni Krisa para sa kanya. Isang picture pa ulit ang natanggap ni Ryan mula sa dalaga. And he was right. Tuluyan na ngang nakapatong kay Chris sa Angelo at mukhang may milagro ng ginagawa ang dalawa. Base na rin sa itsura ng dalaga. Nakapikit ito at nakaawang ang bibig. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig sa muka. And he could not take this anymore. Gago ka, Angelo! Lumabas ka dyan! Papatayin kitang walang hiya ka! Galit na pagwawala ni Ryan sa labas ng bahay nito. Malakas na kinakalampag niya ang pinto at pinagsisipaan door ng
Ngunit nang nabigo siya, kinuha niya ulit ang malaking bato na itinapon niya kanina at akmang ipupukpok sana iyon ng malakas sa doorknob nang pigilan siya ni Ivy. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nagwawala ng ganyan? Takang-taka na tanong nito at saka inagaw sa kamay niya ang bato. Ano pa ba yung kinagagalit mo kay Angelo kung hindi mo naman na pala ako mahal? Ryan gritted his teeth. Muntik na niyang hindi mapigilan ang sarili na ipakita kay Ivy ang mga litrato na ipinadala sa kanya na Grisa. Ngunit iniisip pa rin niya ang kapakanan ng dalaga kapag ipinagkalat din ni Ivy ang tungkol doon. Sa kabila ng galit niya sa mga sandaling iyon ay ang reputasyon pa rin na Grisa ang iniisip niya. Ganito rin ba ginawa sa'yo ng Angelo na yun? Nilasing ka muna bago inakit? Salip ay sabi niya kay Ivy. Ipinagtaka niya ang pagkunot ng noon nito. Don't tell me na hanggang ngayon hindi mo pa rin alam na bakla ang pinsan mong yun. Ano? Bakla si Angelo? Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata na bulalas ni Ryan. Masakit ang ulo ni Grisa nang magising siya. Hindi agad siya nakatayo dahil parang babaliktad ang sikmura niya. Ang dami na niyang natikman na matatapang na alak, lalo na noong nasa Italy pa siya, pero yung pinainom sa kanya ni Angelo, kakaiba talaga ang lasa. Parang first time niyang makatikim ng ganoon. Sa puong ulo na dahan-dahang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Sa pagkakatanda niya, nasa sala siya ng bahay ni Angelo. Kaya nga nagtaka siya noong sumalubong sa kanyang pamilyar na bubong. Napabalikwas siya ng bangon, sabay gala ng kanyang mga mata sa paligid. Ganoon nilang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagtanto niya na tama nga ang kanyang hinala. Wala siya sa sala ni Angelo, kundi nasa bahay na ni Ryan. What the heck? What happened? Pumikit sandali si Grisa para piliting alalahanin ang mga huling nangyari kagabi bago siya tuluyang nakatulog. Ang saya pa niya na mag-send siya ng mga pictures kay Ryan. Excited pa nga siya habang hinihintay ang reaksyon nito pero ang tagal nitong mag-reply at nakatulog na lang siya. After that, wala nang maalala ang dalaga. Inuna rin niyang sipatin at pakiramdaman ang sarili. Laking pasasalamat ng dalaga na wala naman siyang naramdamang kakaiba. In fact, nakasuot na nga siya ng damit, kaya sa kagabi na halos subot-hubad na siya. Sabagay, paano nga naman iyon mangyayari kung hindi naman tinitigasan ng lalaking kasama niya kagabi? But, where's Angelo? At paano ko nakauwi dito sa bahay ni Ryan? Naguguluhan pa rin nakausap ni Grisa sa sarili. Napalingon siya sa labas ng pinto nang may marinig siyang kaluskos, partikular na sa sala. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at walang kaingay-ingay na naglakad din palapit sa pinto para sumilip doon. Lumuhod pa siya para hindi siya agad makita ng kung sino mang nasa labas. Bagaman at alam naman niyang si Ryan iyon dahil wala ng ibang tao sa bahay na iyon. Pero sa halip na ansalan sumalubong kay Grisa, bigla nilang bumulaga sa kanya ang dalawang pares din ng mga mata. Sobrang lakas ng sigaw niya dahil sa gulat at bumawal pa siya sa sahig. Hanggang sa marinig niya ang malakas na tawa at lalong nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya na si Ryan ang nagmamay-ari ng mga mata na iyon at tulad niya kanina ay nakaluhod din ito at nakikipagsilipan sa kanya. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ang dalaga at itinulak ng malakas si Ryan. Gago ka talaga! Papatayin mo ba ako sa nervyos? Mangiyak-iyak na sigaw niya rito. Sino kayang naunang sumilip? Ginaya lang naman kita. Natatawang sagot nito. Ano ba kasing ginagawa ko rito sa bahay mo? Paano mo ko nailabas sa bahay ni Angelo? Sa halip ay magkakasunod na tanong ni Grisa. Isinuli ka rin niya sa akin kagabi. Ayaw na daw niya sa'yo. Pinandilatan niya ito ng mga mata dahil halata naman na hindi nito sineseryoso ang tanong niya. Paano nga ako nakauwi rito? Sumagot ka na maayos kung ayaw mong malintikan ka sa akin. I'm still your boss. Hindi mo pa rin ako pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Nakataas ang dalawang kilay nito. Show some respect. Respect your face, jerk. Then I'm resigning. Taas noon na sinalubong niya ang mga mata nito. Malakas na ang loob niya ngayon na mag-resign dito. Total, magiging secretary din naman na siya ni Angelo. In fact, kahapon ko pa balak na mag-resign. Hindi ka pwede mag-resign unless pumayag ka na maging ina ng anak ko. Walang ligoy na deklara nito kaya lalong nawindang si Grisa. Iyon ang nakasaad sa huling bahagi ng kontrata na pinirmahan mo. Unless hindi mo binabasa ng buo at basta ka na lang pumirma. Anong? Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin dahil hindi niya alam kung saan ba unang magbibigay ng violent reaction. Kung tungkol ba sa kontrata ko niya o sa pag-amin ni Ryan na may anak na raw ito.
So, totoo nga na sagap na chismis noon ni Mary Rose na may anak na nga daw ang boss nila? Here's your copy na tinanggihan mo rin tanggapin noon. Napakurap-kurap si Krisa at napatitig sa papel na iniabot sa kanya ng binata. Pwede mong basahin kung ayaw mong maniwala sa akin. Ayaw sana niya iyon tanggapin dahil hindi naman siya naniniwala sa pinagsasasabi nito. Sinong matunong boss ba kasi ang maglalagay noon sa kontrata? Ngunit namalayan na lang ni Krisa na binabasa na niya ng buo ang kontrata niya. At otomatikong namilog ang kanyang mga mata nang makarating siya sa backport at nabasa niya mula roon ang sinasabi ni Ryan. Ayon nga doon, pinapayagan lang daw siyang mag-resign nito kung pakakasalan niya ito o magiging ina ng anak nito. At sa oras daw na pinirmahan niya ang kontratang iyon ay pumapayag na siya sa kondisyon ng boss niya. Naisahan siya ng walang hiyang Ryan. Nanginginig pa sa galit na nilamukos niya ang kopya ng kontrata at saka iyon ibinato ng malakas sa dibdib ng binata. You're an asshole. You know that. Bulyaw niya rito. You're so unfair. Unfair? Sinabihan ka ni Mary Rose na basahin mo mabuti ang buong kontrata bago mo pirmahan pero hindi ka nakinig. Nagkabit lang ito ng balikat. Alam mo ba na ginawa ko iyan dahil ayoko talaga na magtrabaho ka rito? I was hoping na magbaback out ka at kusang aalis dito sa bukid ni Jose kapag nabasa mo na ang nilalaman ng kontrata. Natulala ang dalaga. Totoong may katwiran naman si Ryan. Ito nga ang gumawa ng kontrata na iyon pero siyang may malaking kasalanan dahil pinairal niya ang kayabangan at basta na lang pumirma sa kontrata kaya saan basahin mo na iyon. Masyado siyang kampante na hindi siya nito lolokohin bilang empleyado dahil sa mataas na pagpapahalaga nito sa mga tauhan. Pero hindi pa rin niya dapat ginawa iyon dahil alam naman niya na karamihan sa mga aplikante hindi na binabasa ang likurang parte ng kontrata at basta lang pipirma doon. Sabat ng isip ni Krisa. Ang sabihin mo, mapagsamantala ka talagang boss. Ginagamit mo ang mga empleyado sa pansariling interes mo. Sarkastikong sagot ni Krisa. Napalis ang ngiti ni Ryan at kumulimlim ang mukha nito. Hindi ba sa Angelo yun? Sa ginawa niya kay Ivy at ngayon naman ay sa'yo? Dapat nga magpasalamat ka dahil nakaligtas ka sa kasunduan yung dalawa. Ha? Anong kasunduan ba sinasabi mo? Biglang kinabahan si Krisa. Sinabi na ba ni Angelo ang lahat sa boss niya? Pati ng tungkol sa kaugnayan niya kay Carla noon? Nagagawin kanyang secretary kapalit ng pakikipag-date mo sa kanya. At alam mo rin ba na binayaran niya ng 5 milyon sa Ivy noon para lang hiwalayan ako? Nakagat ni Krisa ang kanyang ibabang labi. Kung totoo mang inamin na ni Angelo ang lahat, ibig sabihin alam na rin ng pinsan nito na isa itong bakla. Kung gano'y pinagmukha lang niyang tanga ang sarili sa mga litrato na ipinadala niya kay Ryan kagabi. Nasaan ba kasi talaga sa Angelo? Siyang gusto kong makausap at makaharap, hindi ikaw. Sanghal na lang niya sa binata dahil hindi na niya alam ang isasagot. Stop looking for him dahil kagabi na ang huling kita mo sa kanya. What? She exclaimed loudly. What did you do to him? Did you kill your cousin? Salip na sagutin siya, tinawanan lang siya ng boss niya. You're being exaggerated again, Mia Moore. Ang ibig ko sabihin, tinanggal ko na siya sa trabaho at binan ko na dito sa bukid ni Jose. At this moment, baka nasa Manila na siya. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. How did you do that? Sabi sa akin ni Angelo, siya lang daw may karapatang mag-terminate ng mga empleyado dito. Yes, but of course, except himself. No. Napailing si Krisa. Hindi siya pwede umalis. Nangako siya sa akin na gagawin niya ako secretary. That's impossible, obviously. Nanguuyam na tinignan siya nito. Kaya no choice ka na kung hindi ang manatiling personal assistant ko o ang maging asawa ko o ina ng anak ko. I hate you! I hate you! Makaramdam ni Chris ay bumalik na naman sila ni Ryan noong una pa lang silang nagkakilala. Pero siguro mas okay na iyon kaysa ang itaboy at kamuhian siya dito forever dahil sa maling akala nito. Kapag Juan ay napatigil sa pag-hysterical niya ang dalaga at palihim na pinag-aralan ng bawat galaw at reaksyon ni Ryan. Mukhang wala naman itong itinatago na kakaiba at wala pa namang alam tungkol sa totoong kaugnayan niya kay Carla. Hindi ba sinabi ni Angelo sa kanya? Pero bakit? Wala naman pala nangyari sa deal nila. You should get ready. Isasama kita ngayon sa bahay para makilala mo ang anak ko. Utos sa kanya ng binata. Walang bakas ng pagbibiro ang mukha nito. Para in case na ayaw mo na maging personal assistant ko at ayaw mo rin maging asawa ko. Mabilis kanyang matanggap kapag pipiliin mo ang maging ina niya.
Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ako sasama sa iyong gago ka. Hindi na tama itong ginagawa mo. Isusumbong na kita sa may-ari nitong bukid ni Jose. Maligo ka na. Kung ayaw mo na, ako pa magpaligot magbihis sa'yo. Imbes ay sabi ng binata bago siya tinalikuran nang hindi man lang lumilingon. Walang nagawa si Krisa kundi ang batuhin ito ng tsinelas. Tinamaan ito sa likod pero hindi man lang nito iyon ininda at dara-diretso na lumabas ng bahay. Alam na kaya niya ang totoo at isa ito sa mga paraan ng pagkante at pagpaparusa niya sa akin? Masama na nga ang loob ni Krisa dahil sa mga pasabog ni Ryan kanina. Mas sumama pa iyon nang malaman niya na hindi lang pala silang dalawa ang pupunta daw sa bahay nito. Kasama din pala si Ivy at talaga ang babaeng iyon pa ang pinaupo nito sa passenger seat. Habang siya, para lang siyang nakaride na pinaupo sa backseat. Naniniwala na talaga siya na may alam na ang binata at ginagantihan na siya. Dahil isinama lang siya nito para pagsilosin. Hindi nga siya nito kinikibo. Si Ivy lang ang panay kausap sa kanya na dinadadma lang ni Krisa. Hanggang sa tumigil na rin ito dahil napapahiya na. Naalala mo pa, Ryan? Noong una mo akong dinala dito sa farm? Todo ulan nun, di ba? Tapos naflatan tayo. Dahil walang susundo sa atin kaya sa kubo na iyon tayo nagpalipas ng gabi. Napaismid si Krisa nang marinig niya ang sinabi ni Ivy. Pinag-uusapan ng dalawang nasa unahan niya tungkol sa nakaraan ng mga ito na para bang walang nakikinig. Hindi tuloy niya malaman kung may inis ba o masasaktan dahil parang sinasadya pa ng mga ito na iparinig sa kanya ang mga iyon. Sinundan niya ng tingin ng kubo na itinuro ni Ivy. Iyon ang sira-sirang kubo na nadaanan niya noong unang salta niya rito. Doon kasi sila dumaan at napansin niya na ginagawa na pala ang kalsadang iyon. Tumaas ang kilay ni Krisa. Mukhang narinig na may-ari ang reklamo at recommendation niya noon tungkol sa kalsadang iyon. Ngunit ang ipinagtaka ng dalaga ay nang makita niya na lumiko ang sasakyan nila at hindi iyon dumiretso sa kalsadang dinaanan niya noon. At hindi siya makapaniwala na makita niya ang malapad, maaliwalas at sementadong daan. Sa kalsadang iyon kaya nanggaling si Ryan noong unang pagtatagpo nila, kaya bigla na lang sumulpot ang sasakyan nito. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kalsada dito? Last month? Tanong ni Krisa kahit obvious naman na matagal na iyon dahil na rin sa itsura ng kalsada. Matagal na rin siguro. Mga 6 years na. Si Ivan sumagot ng balingan siya. 6 years? Samantalang noon dumating ako sa farm, sa lubak-lubak at maputik na daan ako ibinaba ni Papa. Dahil yun daw ang daan papunta sa bukid ni Jose. Imbes na sagutin siya, ay tinawanan agad siya ng dalawa na lalo lang ikinaasar ni Krisa. Maybe hindi rin alam ng Papa mo ang daan na to. O baka naman gusto lang niyang itas ang patience mo, kaya pinaranas niya sa iyong kasumpa-sumpa na daang iyon. Biro sa kanya ni Ivy, sabay tawa ng malakas. Ngunit napatigil ito sa pagtawa nang bigla na lang niyang hinila ang buhok nito at sinabunutan. At eksakto naman na nalubak sila, kaya nauntog ang ulo nito sa dashboard ng kotse. Napalakas iyon at nawalan ito ng malay. Pasalamat ka at hindi malala ang nangyari kay Ivy, bukod sa nawalan lang siya ng malay. Madilim pa rin ang mukha ni Ryan nang lumabas ito mula sa silid ni Ivy sa ospital na pinagdalahan nila rito para ipa-check up pagkatapos nitong mawala ng malay. Dito sila dumiretso sa halip na sa bahay ng binata. Ugali mo ba talaga ang manakit? Aminado ang dalaga na nakaramdam siya ng konsensya sa ginawa niya pero hindi lang niya iyon ipinapahalata sa kaharap. Imbes ay sumimangot pa si Krisa. Ano bang pinagsasabi mo? Kasalanan mo naman to eh. Hindi mo sinabi sa akin na kasama pala natin yung ex mo ngayon. Are you jealous? Stop kidding me. Napuno ng sarkasmo ang mukha niya kahit may bahid naman ang katotohanan ng sinabi nito. Kung hindi lang sa panluloko mo sa kontrata ko, hindi ako sasama sa'yo. Tumalikod na siya para lumabasan at magpahangin pero hinablot ni Ryan ang kamay niya. Saan ka pupunta? Hindi ka ba lang ba magsasorry kay Ivy? Sorry? Galit na nilingon niya ang binata. Mag-sorry muna siya sa akin. Pinagtawanan niyo ako, remember? She deserved it. Pagkasabi noon ay dali-dali nang umalis si Krisa. Wala man siyang balak na mag-sorry kay Ivy. Kahit pa paano isisilipin sana niya ito at sisiguraduhin okay lang. Pero sa ipinaramdam sa kanya ni Ryan na mas mahalaga dito ang ex-fiancé kaysa sa kanya, mas lalo lang sumama ang loob niya. Mas lalong hindi siya magsosorry sa babaeng iyon. Tumakbo si Chris sa direksyon na papalabas ng ospital para hindi siya mahabol ni Ryan kung may balak man ito.
Nakahinga siya ng maluwag nang sa paglingon niya ay nakita niya ito na nakatayo pa rin sa labas ng silid ni Ivy na parabang mas takot na iwanan ang nasa loob noon kaysa ang habulin siya. Mas kumirot lang tuloy ang puso niya sa ginawa niyang iyon. Pagkalabas niya ng ospital ay sakalang niya naalala na nasa bayan na sila na hindi niya alam kung ano lugar. Ang pagkakaalam lang niya, sakop ng bayang iyon ang bukid ni Jose. Pero kahit maliit lang, makikita naman sa paligid na maunlad iyon. Pwede na ngang ihilera sa mga maliliit na syudad sa Metro Manila. May mga nakatayo ng sikat na establishment at marami ng tao at mga sasakyan. Gayunpaman ay takot pa rin si Krisa na magpasikot-sikot sa lugar na iyon dahil baka maligaw siya at hindi na makabalik sa farm kapag tuluyan siyang lumayo kina Ryan. Kaya imbis na lumabas ay bumalik siya sa loob. Pero dahil ayaw pa niyang makaharap ang binata, imbis na bumalik sa pinanggalingan niya kanina ay naisipan niya na umupo at magpalipas na lang muna ng oras sa hagdan papunta sa 3rd floor ng ospital na iyon. Napansin niya kasi na tahimik doon at walang gaanong dumadaan. Siguro dahil may elevator naman. Hindi alam ni Krisa kung ilang minuto siyang nanatili sa lugar na iyon o baka nga inabot siya ng oras sa pagtatago kina Ryan. Nawili siya sa pagmumuni-muni kaya nawala sa isip niya na posibleng iwanan siya ng dalawa. Lalo at in-advise ng doktor na pwede nang ilabas si Ivy dahil nakitang okay naman lahat ng test result nito. Nagulat na lang ang dalaga nang sumulpot ang bulto ng katawan ni Ryan sa harapan niya. "You're here. Alam mo ba na kanina pa kita hinahanap?" Hindi na naman maipinta mukha nito nang maabutan siya na planteng nakaupo lang sa hagdan, habang ito naman ay pawis na pawis na. "Kanina pa ako pabalik-balik sa labas." Nag-angat siya ng ulo at taas noon na humarap dito. "Sino ba kasi nagsabi sa'yo na hanapin mo ako? Para ano? Para pilitin na mag-sorry sa Ivy na yun? May masama ba sa gusto kong mangyari? Masama talaga dahil siya naman ang nauna. Kayong dalawa, pinagbukahan niyo akong tanga." Tinignan niya ito ng masama. "Hindi mo ba alam ang mga pinagdaanan ko ng araw na yun sa kalsadang yun?" Napansin niya ang bahagyang paglambot ng mukha ni Ryan pero wala din siyang balak na makinig dito. "Look, I'm sorry. Tumawa nga ako pero hindi para pagtawanan ng pinagdaanan mo nung araw na iyon. Naalala ko lang kasi kung paano ako na-amuse sa'yo nung una kitang makita." "Amused? Na-amuse ka pa sa lagay na yun?" Masungit na sansala ng dalaga. "Muntik mo nga ako sagasaan nun at pinaliguan mo pa ako ng putik. Ilang beses ko na ba ipinaliwanag sa'yo na hindi ko talaga sinasadya yun? Medyo foggy ng araw na iyon at nagmamadali ako kasi may emergency sa farm. Hindi ko naman alam na nandun ka. Sino ba naman kasi ang matinong tao na manghaharang ng sasakyan sa gitna ng kalsada, di ba?" Nakakainis ang nakakaloko nitong ngiti na para bang sinasabing tanga-tanga niya. O baka naman yun lang ang pagkakaintindi niya sa reaksyon ni Ryan dahil bumalik ang pagkainis niya rito noong araw na iyon. Kahit nga ilang beses na ito nagpaliwanag at tinanggap naman na niya. Bumalik lang talaga ngayon dahil nalaman niya na may maayos na kalsada naman pala pero pinahirapan siya ni Don Miguel sa kalsadang pinagbabaan nito sa kanya. Kapag kunay natigilan si Krisa. Alam kaya iyon ni Don Miguel at parte lang ng pagpaparusa nito sa kanya ang kalsadang iyon? Katulad ng sinabi ni Ivy? She clenched her fist. Nabaling sa ama ang galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. "Bakit ba ang hilig niyong pahirapan ako?" Parang wala sa loob na wika ng dalaga. Na hindi niya inisip na kaharap niya si Ryan at narinig nito ang pagsisentimiento niyang iyon. "Hindi pa ba sapat yung pinagdaanan ko noon sa Italy para maranasan ko na naman ang lahat ng ito ngayon?" Dagdag pa ni Krisa at hindi niya napigilan ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi niya sinasadya na maging emosyonal na mga oras na iyon at sa harapan pa ng boss niya at taong kinaiinisan. Pero naramdaman na naman ng dalaga na parang nag-iisa na lang siya sa mundo at lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay gusto siyang pahirapan at pabagsakin. Tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Krisa nang ibaling niya kay Ryan ang nanlalabo niyang paningin dahil sa panunubig ng kanyang mga mata. "Alam niyo ba, ang mga hirap na pinagdaanan ko noon para lang ma-achieve ang personality na meron ako ngayon. Para lang hindi ko na maranasan ang mga naranasan ko noon. Pero bakit lahat kayo?" Marin niyang sabi habang nagngangalit ang mga ngipin. "Lahat kayo gustong pabagsakin ako. Kahit noon pumahan bukod kina mama at lola, wala na akong kakampi sa mundong ito. Kaya nga natuto akong iangat at patabayin ang sarili ko nang mag-isa. Tapos ngayon na nandito na ako."
Napahinto sa pagiging emosyonal ang dalaga na bigla na lang siyang niyakap ni Ryan. Kumislot ang puso niya nang maramdaman niya ang mainit itong katawan. And she felt something strange inside her chest when he cuddled her. She never had anyone cuddled her like that since her mother died. At nawala naman siya sa poder ng kanyang abuela. Tanging si Ryan na lang ang nagparanas ulit sa kanya ng bagay na iyon simula na magkakilala sila. Dahil kahit ang yakap ng kanyang amay hindi niya maramdaman na parang tumatago sa puso niya katulad ngayon. O baka dahil na rin natatakpan ng galit ang anumang nararamdaman niya sa ama. That's not true. You're not alone. Bulong ng binata sa likod ng kanyang tenga habang nakadikit doon ang mga labi nito. Paminsan-minsan, kailangan mo lang magmahina para ma-appreciate mo mga taong nasa paligid mo at nagmamahal sa'yo. Kasi kapag matapang ka sa lahat ng oras, hindi mo sila makikita. Kasi akala mo, kaya mo na lahat at hindi mo na sila kailangan. Hindi alam ni Chris kung sino ba tinutukoy nito na taong nasa paligid lang daw niya at nagmamahal sa kanya. Gustong umasa ng puso niya na ang sarili nito ang sinasabi ni Ryan. Ngunit mabilis na nilipad ang pag-asang iyon sa naging dugtong nito. Just like your dad. He loves you so much and he really cares for you. Pero dahil sa galit mo sa kanya kaya akala mo galit na rin siya sa'yo. Matalim ang mga mata na itinulak niya palayo ang binata. You barely know him. Mas lalong hindi mo alam ang nangyari sa pamilya namin para masabi mo yan, Ryan. Hindi mo alam kung paano sinira ni Daddy ang buhay ko. At ganoon na naman ang ginagawa niya sa akin ngayon. Merong kakaibang emosyon na naglalaro sa mga mata nito. Bukod sa simpatsya. Lungkot? Walang ama ang gustong masira ang buhay ng anak niya, mi amor. Mas lalong walang ama ang kayang sirain ng anak niya. Why are you defending him? She yelled. Porkat tatay ka na rin na tulad niya? Akala mo pareho na kayo kung magturing sa mga anak? Because I know you love him. Nasasaktan ka lang. Salip ay puno ng kaseryosohan na sagot nito habang dahan-dahan na namang tinatawid ang maliit na distansyang namamagitan sa kanila. Saglit na natigilan ng dalaga nang maramdaman niya na parang may tagong parte sa puso niya ang nasagi ng mga sinabing iyon ng binata. Gayunpaman ay ayaw niya iyong tanggapin. Umatras na isang hakbang paakyat sa hagdan si Krisa at mas tumalim pa ang tingin niya na ipinukol niya rito. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan at pangunahan ako sa nararamdaman ko. Pagkawi ka noon ay patakbo ng umakyat ang dalaga. Ngunit nagulat siya nang malamang huling palapag na palang kinaroroonan niya. 2 pinto na lang ang nakikita niya. Ang isa ay papunta sa rooftop. Hindi siya sigurado basta yung isa na nakabukas ay may nakasulat na stockroom sa pinto noon. Nang makita niya na hinahabol siya ni Ryan, walang takot na pumasok doon ang dalaga at nagulat na lang siya sa madilim na paligid na sumalubong sa kanya. Sandali siyang nakaramdam ng takot. Gayunpaman ay nanaig pa rin kay Krisa, nalayuan ang binata kaya akmang isasara na niya ang pinto. Nang biglang may malakas na kamay ang pumigil doon. Krisa, mag-usap tayo. Boses iyon ni Ryan at saka ito sumilip sa nakaawang na pinto. Hindi lang nito pinagpwersa masyadong paghawak sa pinto sa pag-aalala kay Krisa. Come on, lumabas ka dyan. Stop being childish. At ako pa talagang isip bata. Umirap siya. Hindi kaya ikaw yun? Okay, sige. Ako na ang childish. Basta lumabas ka na dyan at nakakahiya kapag may nakakita sa atin na personal. Kaibigan ko pa naman na may-ari nitong ospital. Aminado ang dalaga na nagulat siya sa nalaman na may kaibigan pala ito na may-ari ng malaking ospital. May pagka-big time din talaga itong boss niya kahit general manager lang eh. Tumaas ang kilay niya. Niyayabangan ba siya na lalakang ito? Hindi ka isip bata pero ganyan ka kung mag-isip? Sabat naman ang isipan ni Krisa. You know what? Umalis ka na at iwanan mo ko rito kung nahihiya ka sa kaibigan mo. Dahil hindi ako lalabas hanggat nandyan ka. Umingo siya, sabay punas ng natitirang mga luha sa kanyang mga mata. Balikan mo na lang Ivy na yun at hayaan mo na ako rito kaysa ang awayin mo ako nang dahil sa kanya. Umiling si Ryan. Hindi kita inaaway at hindi ako nagagalit dahil sa ginawa mo sa kanya. Tinuturuan lang kita kung paano mag-sorry. Ano ako, bata? Hindi ka bata, pero simpleng sorry lang hindi mo pa magawa. Dahil hindi nga akong nauna kaya siya dapat na mauna mag-sorry. Napansin niya na parang suko na sa kakulitan at katigasan niya ang binata nang mapailing na naman ito. Oh,
Bakit bang hirap mong mahalin? Umawang ang bibig ni Krisa at nalaki ang kanyang mga mata sa uling sinabi ni Ryan. Tama bang narinig niya o nabingi lang siya dahil sa tibok ng puso niya na bigla nilang lumakas? Para siyang nawalan ng lakas kaya napabitaw tuloy siya mula sa pagkakahawak sa pinto. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Oo. Pinanlakan niya ito ng mga mata dahil halata naman na pinagtitripan lang siya nito. Jerk! I mean, yung huli mong sinabi. Hindi sumagot ang binata at sa halip ay mabilis itong pumasok sa loob at isinara ang pinto at tuluyan nang ang dilamo ng kadiliman ang silid na iyon. Hindi ko uulitin ang sinabi kong iyon hanggat hindi ka sumasama sa akin sa labas. Paano ko lalabas kung isinara mo naman ang pinto? Mataray niya sagot at saka pilit na inaaninag ang mukha ng binata dahil halos wala na siyang makita liwanag. Bukod sa ilaw na nakabukas sa di kalayuan, na bahagyang tumatagos sa kalahating bahagi ng pinto na desalamin. She could feel her heartbeat starting to get faster. Lalo na nang maramdaman niya na lumapit sa kanya si Ryan at na-corner siya sa pader nang umatras siya. Mas naging eratiko pa ang pagtibok ng puso ni Krisa nang maramdaman din niya na humapit sa bewang niya ang isang braso nito.